Aprobado na sa third and final reading ng BTA Parliament ang Salamat Excellence Award for Leadership Act of 2025. Ang SEAL program ang pinakamataas na leadership award na kumikilala sa exemplary leaders ng Bangsamoro Region sa aspeto ng accountability, participation at service orientation. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Sa botong 35 yes, 1 no at 0 abstention, inaprubahan ng Bangsamoro Parliament ang Salamat Excellence Award for Leadership o SEAL Act of 2025 araw ng Miyerkules. Ito'y kasunod ng Certificate of Urgency ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ang SEAL program ang pinakamataas na leadership award na kumikilala sa exemplary leaders sa Bangsamoro Region sa aspeto ng accountability, participation at service orientation na ipinangalan kay Sheikh Salamat Hashim, ang founding chair ng Moro Islamic Liberation Front. Principal author ng panukala si MP Attorney Naguib Sinarimbo. Siyempre masaya tayo at nakita nyo naman yung reaction ng Parliament. Ang daming nag-co-authors doon sa majority ng members ay sumama doon sa co-authorship. Very popular naman talaga yung legislation, which is a legislation to recognize, honor, and reward yung mga leaders in the Bangsamoro na exemplary. And the award also is named after the founding chair of the Moro Islamic Liberation Front na nagpakita ng exemplary na leadership that ultimately led us Bangsamoro into the establishment of the Bangsamoro government, yung BARM. So, kung titingnan mo yung buhay niya, talagang ginugol niya para paputihin yung kalagayan ng mga Bangsamoro. So, ang hope natin ay from this recognition and the establishment of an award system now named after him, marami tayong Bangsamoro leaders na susunod sa mga sa landas na kanyang tinahak o yung exemplary leadership na pinakita niya. Ang paniwala natin, pag mas madaming magagaling na leaders sa Bangsamoro, mas mapapadali yung development ng ating rehiyon. 500 million pesos ang laang pondo para sa SEAL Endowment Fund na pangangasiwaan ng Bangsamoro Treasury Office na i-invest sa Sharia compliant investment products alinsunod sa local at foreign Islamic financing principles. Ang kita o profit ng endowment fund ang gagamitin para suportahan ang programa at gagawa ng hiwalay na account na tatawaging Special SEAL Fund. Ayon sa mambabatas, hindi na kailangan ng taunang paglalaan ng pondo para sa programa dahil magkakaroon ito ng self-sustaining mechanism sa pamamagitan ng endowment fund. Lahat ng nominado ay dadaan sa mahigpit na 3-level assessment process at ang individual na may pinakamataas na puntos ang mapipili bilang SEAL awardee. SEAL medallion na nagkakahalaga ng 500,000 pesos at 20 million pesos grant ang ipagkakaloob sa local government unit, organization o institution na nire-representan ng awardee. Ang financial incentives ay bibigay lamang sa pinarangalan matapos ang sertifikasyon ng kinauukulan. Initially, ang gagawin, syempre, we will go through the process. So, dahil pasa siya on third and final reading, kailangan natin ng publication doon. Kailangan natin papirmahan kay Chief Minister para maging effective siya. From there, napag-usapan naman namin with the Ministry of Finance, Budget and Management at saka BTO, yung papaano i-set up yung endowment fund at paano ito i-invest. So, meron din silang tinitingnan na calendar kung kailan pwede nang i-place ito in investments para kumita na simula pa lang ngayong taon yung award natin para magamit siya hopefully by next year kung kayang i-operationalize. Otherwise, magkakaroon ng transition period yung existing na programs sa MILG at saka yung operationalization ng SEAL Act of 2025. Jen Garcia, iMinds, Philippines.